Hello, hello, Aquarius Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for Feb 23 hanggang 28. So alamin po natin kung ano po naghihintay sa inyo sa huling linggo ng Pebrero. We'll see, we'll see. But first, inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin sa mga mahal kong Aquarius ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the Seven of Wands. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Magician card. In the area of what you need, you have the Queen of Wands. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Star card. Beautiful, beautiful, beautiful. In the area of what your near future holds, meron po kayong the Five of Cups. In the area of your challenge, meron po kayong the Three of Cups. In your fortune, meron po kayong the Four of Wands. Beautiful, beautiful, beautiful. In your divine messages, meron po kayong the Ten of Pentacles. Lovely. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, thank you po muna mga mahal kong Aquarius sa lahat po ng hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po yan sa akin. Every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat din po sa bawat like and comment. Malaking suporta rin po yan. So keep on liking, keep on commenting. Malaking suporta po yan sa paglago ng ating bawat uploads. Okay? So, in the bottom of your deck, meron po kayong the Eight of Pentacles. Sabi dito, Aquarius, ng iyong spirit guides, panahon na for you to really work on your skills. Meron ka daw ginagawa ngayon at parang sinasabihan ka, teka, i-check mo muna yung ginagawa mo. Double check mo muna. O kaya kung meron kang interview bukas, mag-practice ka na. Kung meron kang presentation sa isang linggo, mag-practice ka na ngayon. Kung meron kang kailangan paghandaan, buhisiin, i-research, o kaya kailangan mong magdagdag knowledge, gawin mo daw. Ito yung linggo kung saan payayabungin natin at patatalasin natin yung ating skill set sa kung ano man yung inaasikaso mo. Okay? Kung ito man ay tungkol sa iyong negosyo, baka kailangan mo talagang pagtuunan ng pansin yung mga binibenta o yung pag-budget ng pera o kaya yung pag-manage sa iyong mga empleyado. Kung ito man ay tungkol sa trabaho, parang kailangan mo talaga magpakitang gilas, no? You need to show them all your abilities, kung ano yung mga kaya mo ma-contribute at kung ano yung mga kaya mong gawin para talaga mapagbuti yung inyong ginagawa. It's all about your effort and pag-angat or pagpapagod para sa isang bagay na magbubunga ng maganda para sa'yo. Okay? So linggong ito, it's all about putting yourself out there, giving yourself a chance to shine dahil pinaghihirapan, pinagbubutihan mo. Okay? Congrats, congrats po. Partneran natin to ng card of the week. Meron kang insight. Insight is the fruit of wisdom. Keep a learning attitude. Yes, sabi ko nga sa inyo, kung kailangan mong aralin ng isang bagay, kung kailangan mo i-research, kung kailangan mong buting-tingin, kung kailangan mo i-double check, kung kailangan mo ng additional knowledge, gawin mo daw. Kasi mas matalino ka or mas maalam ka, the better. Okay? Sabi dito, the knowledge is really your power. Kaya kung may pagkakataon for you na mag-aral ulit, baka meron sa inyo, babalik sa training, sa workshop, sa seminar, o kahit manood sa YouTube na mga tutorial, makakatulong yan for you para ma-improve yung ginagawa mo at talaga namang magtagumpay ka dyan. Okay? Especially in your core energy. Meron kang the Seven of Wands. Si Seven of Wands, sinasabi dito, ito yung linggo na talagang papatunayan mo sa kanila na tama ka. You need to defend your position. You need to have conviction o paninindigan sa lahat ng iyong mga ginagawa. Sabi dito, be responsible. Kaya mo naman daw pero medyo may aligaga mode ka. Parang medyo tataranta ka or meron kang mga kaba-kaba dyan. Kaya parang nahihirapan kang kumilos. Pero sabi dito, believe in yourself. You have the enough skill set para ito'y gawin, pero maglaan ka rin daw ng open space for improvement, for more knowledge, na talagang makakatulong sa'yo para maipanalo mo tong ginagawa mo. Kitang-kita ko dito that marami kang kakompetensya o maraming mga tao sa paligid mo ang nais din or uhaw na uhaw sa meron ka. Kaya anong dapat gawin ngayon ni Aquarius? Tibayan ng loob.
Huwag magpapakampante. If you need to study this, study that. Okay? If you need to improve on this, then maglaan ka ng oras para mag-improve doon. Everything na gagawin mo ngayon ay magbubunga sa ikakaangat mo. Kaya huwag pakampante. Make sure na ready ka to fight and prove to them na kayang-kaya mo yan. Okay? Clarify natin. Seven of Wands is being clarified by the Queen of Cups. Yes, in-nurture mo daw. Alagaan mo na parang baby itong pinaglalaban mo na ito. Sabi, sundin ang puso, sundin ang damdamin. Yung passion mo, yung intuition mo, alam daw nila kung gaano kahalaga itong pinaglalaban na ito. Kaya don't give up. Ramdam ng yung spirit guides na valuable sa'yo to eh. Masaya ka kapag nakuha mo na to eh. This is something that your heart's desire, di ba? So, give it your all. Defend it, prove it, and make sure na lalaban ka hanggang sa makuha mo. Dahil kaligayahan ng puso ang resulta nito. Okay? So, payo ngayon, Aquarius, have peace of mind ha. Kasi pag gulong-gulo ang isip mo at ang sarili mo, mahihirapan kang dumiskarte. Kaya magkaroon ka ng time to recharge, magpahinga, time to be happy, manood ng mga entertainment o maglibang para yung puso mo nakakahinga sa bawat laban. Okay? So, kaya mo yan every single day. Do it. It will be yours. So, Aquarius, tanungin kita ngayon, ano ba tong mga heart's desires mo? Ano ba yung mga hiling ng puso mo na alam mo kapag nakuha mo, masayang-masaya ka na? Comment down below. It will happen for you. I-manifest na natin yan. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Magician card. Sabi dito, mag-focus ka sa forward movement mo. Kasi, sabi, ang pumipigil lang sa'yo para makamit yan ay sarili mo lang din. Marami kang iniisip na hindi ko ata kaya, ayoko na lang pala, uwi na ako, quit na ako, urong na ako, parang hindi pala to para sa akin. Eh kaya mo naman, you have the ability, tapos pwede ka pang mag-improve para sa best potential mo. Sayang, di ba? So, wag mo laging isipin na hindi mo deserve. Lagi mo isipin na akin to, kaya ko to, makukuha ko to. No? Meron ka daw minanifest before eh. Siguro baka nakalimutan mo na. Pero meron kang minanifest. Sabi mo, God, ibigay mo sa akin to. Please, please, please. And malaki yung chance mo ngayon na makuha yan. So, alalahanin mo, Aquarius, yung mga minanifest mo before. Baka magulat ka na lang na parang, hala, nangyayari na yung minanifest ko, so kailangan ko talagang galingan kasi ito na yung katuparan niya. You have all the tools that you need para baguhin ang buhay mo at makasa ikatuparan mo yung dati pangarap lang pero posibilidad na siyang maging reality. Okay? So, continue fighting for your manifestation and believe in yourself. Sabi dito, time na for you to make a move. Time na for you to start something and make that first step para matupad yung pangarap na yan. Okay? Clarify natin. Oops, tumilapon. Dalawa kunin natin. Very, very sure na para sa'yo talaga yan. You have the 9 of Pentacles and the 10 of Cups. Okay. Sabi dito, talaga namang it's all about your finances and kaligayahan ng pamilya. Kung ano man daw tong kikilusin mo ngayon na parang medyo takot ka at nag-aalangan ka, kailangan mo talaga maging matapang kasi dito ka daw talaga makakatagpo ng independence mo eh. Parang pag-angat, financial independence, financial freedom na maaaring mong i-share pampamilya. Hindi lang ikaw mag-benefit kundi pamilya mo din. Ramdam ko na meron kang family wish or family goal na gusto mong matumbok kaya tinitibayan mo ngayon. Talagang nilalaksan mo ang loob mo, inaabot mo yung pangarap mo. So, sabi dito, Aquarius, do not hide from fear. You need to step forward kasi abot ka mayong tagumpay at pangarap para sa pamilya. Happiness and wish fulfillment is really here. So, sabi dito, if you want to have this happily ever after stage sa buhay mo, kailangan talaga ngayon ay kumilos ka, bumangon ka, ilaban mo yung pangarap, and believe in yourself. Okay? Importante yan. So Aquarius, kamusta ka ngayon? Nasaan ka today? How are you doing while watching our reading for today? Comment down below. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Queen of Wands. Sabi dito, ang kailangan mo, confidence. Yun daw ang kulang mo, Aquarius. Confidence. Lagi mo iniisip na, hay, baka marami pang mas magagaling sa akin doon, ayoko na lang. Ay, baka mapahiya ako. Ay, baka mabara lang ako. Ay, baka ma-judge lang ako dyan, wag na lang. So, sabi dito, you need to really accept who you are.
Kapag tanggap mo kung sino ka, kung ano yung kaya mong gawin, hindi ka man liliit sa harap ng ibang tao. Okay? So ngayon, taas noo ka, chin up, and also believe in yourself. Panahon din to really think positive. Kaya ka daw nahihirapan, kasi naman iniisip mo agad yung nega. Iniisip mo agad na patalo ka na kahit wala pa naman nangyayari. So begin your day with positivity. Sabihin mo, kaya ko to today, magagawa ko to today. I'm just gonna enjoy the process and wala na akong pakialam sa ibang tao sa paligid. Okay? So just do your best. And what makes you happy. Important yun. Okay? Clarify natin. Queen of Wands being clarified by... Oops, tumilapon. The Ace of Wands. Yes, kung meron kang plano, meron kang idea, o meron kang parang spark of a new thing na gusto mong gawin, na parang ginanahan ka, na parang sabi mo, ay gusto kong gawin yun na, parang pwede sa akin, parang napakagandang plano. Pero ay wag na lang kaya, baka hindi ko magawa. So, ang lesson dito, be confident in your plans. Fight for it. Gawin mo, ipakita mo na kaya mo. Because kapag meron kang confidence, talagang tutubo yan at lalago sa buhay. Sabi dito, marami ka nang pinalagpas na bagay before dahil sa hiya o dahil sa takot. Pero ngayon, panahon na para maging mas matapang ka kasi meron kang enough skill set para patunayan na magagawa mo yan. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the star card. Yes, pangarap mo ito, kaya nilalaban mo. Alam mo sa puso mo kung gaano to kahalaga, kaya kumakapit ka kahit mahirap, no? So pinapayuhan ka dito, Aquarius, ng yung spirit guides, to keep on fighting kasi malapit nang gumanda at umangat ang buhay mo eh. Meron ka talagang inaasikaso ngayon na siguro dati parang ang tayog-tayog, ang hirap-hirap, pero dahil nagsumikap ka, patuloy kang lumalaban sa kabila ng mga balakid o mga taong humaharang, pero heto ka, you're still on the fight, you're still on the game, at talagang maganda ang performance mo. So, continue loving what you're doing kasi talaga ang pangarap ay abot kamay na. So, sabi dito ng yung spirit guides, alagaan daw ang health, okay? Make sure na meron kang enough sleep, meron kang enough na pagkain, diet, exercise, tulog, para kada araw meron ka pang enerhiya lumaban. Siyempre, hindi ka naman makakalaban kung may sakit ka or kung nanghihina ka, di ba? So, make sure na you are protecting your body, nourishing your body with enough food and tubig para okay ang katawang lupa mo. Para patuloy ka makalaban dito. Okay? Alam ko na minsan mahirap ang daan patungo sa pangarap, pero importanteng balansehin mo ang bawat kilos at ang sarili para everyday meron ka pa ring chance ang maabot siya. Okay? Clarify natin. Star card is being clarified by the Five of Swords. Yes, sa kabila ng mga gulo sa paligid or hirap or pagod, minsan natutulog ka pang umiiyak or pinanghihinaan ka na ng loob pagdating sa trabaho. Okay lang yan. Okay lang yan pagdating sa goal mo. No, kayanin mo ang lahat. Ipakita mo na hindi ka mag-back down or hindi ka mag-give up porket mahirap, porket nakakapagod, porket maraming toxic sa paligid. Alam ko ang pangarap ko, ilalaban ko to hanggang dulo. I will win this war. I will win this battle. I will win this obstacle. At sa huli, akin ang huling halakhak. Parang ganon. Because you have gained your dream. You have gained your purpose. Okay? So, payo dito, Aquarius, hindi porket magulo, hindi porket mahirap, bibitawan mo na. Hindi porket parang napakagulo nila or masakit sila magsalita, aalis na ako. No. This is my dream. I will fight for it. Okay? Importante yan. Especially in your near future. Eto ka, you have 5-5 pala dito. 5-5 is all about change. Talagang binabago mo yung mindset mo at pananaw mo sa mga pangarap mo. Hindi ka na katulad dati na parang mabilis sumuko or mabilis mapanghinaan ng loob. Ngayon talagang palaban ka na. And you are now ready to honor your heart. Kinikilala mo ngayon yung pangarap na matagal mo nang gustong kunin. Sabi mo, it's now or never. And I need to fulfill this habang kaya ko pa. Parang ganun eh. So parang you are now taking advantage of whatever you have in your life. Sabi mo, sa kabila ng mga problema at away, pangarap ko to eh. Hindi ko to isusuko eh. And here you are. You are now accepting that dream. You are now accepting that journey. Makuha lang siya. So kung ano man yung mga bagay in the past, handa mo nang bitawan. Na-realize mo na kung ano yung true purpose mo. At hindi na siya pala isipan sa'yo kung tatanggapin ko ba or babalik ko sa dati.
Ngayon, meron ka ng definitive move eh. Tinatanggap mo na yung bago at iniiwanan mo na yung mga bagay na wala nang saysay. Kumbaga magaan na sa puso mo na tanggapin yung mga bagong bagay na kaya mong pagtrabahuhan at kaya mong pagsumikapan. You are now defending something na alam mong sa puso mo may silbi, may saysay, may mararating. And here you are, having that new energy and new future. Congrats po. Hindi ka na iiyak tulad ng dati, hindi ka na magsasayang ng pawis tulad dati kasi lahat ng ginagawa mo ngayon may saysay na. Okay? Five of Cups being clarified by the Death card. Yes, talaga namang pinutol mo na, tinapos mo na yung isang bagay from the past na pabalik-balik ka or umaasa ka pa rin pero na-realize mo na, ay siguro nga dulo na yun. Ay siguro nga wala na akong aasahan dun. Now, you are evolving. You are talagang nag-transform ka na. Ready ka nang tignan at bigyan ng tsansa sa buhay mo yung mga bagong bagay. Sabi mo, sawa na ako sa mga bagay na walang napapala. Siguro nga, buksan ko na ang puso ko sa bagong bagay. At dito sa bagong bagay na to, kitang-kita ko that you're gonna love what you're doing. You're gonna excel. You're gonna reach new heights. A better job or a better antas ng buhay coming soon. Sabi ko nga lagi, kung merong natatapos, kung merong nawawala, merong kapalit na mas maganda pa at mas higit pa at dun ka ma-excite. Okay? Good for you and congrats po. In your challenge, meron kang defensive and inner balance. Sabi dito ng yung Spirit Guides Aquarius, tama na yung pagiging defensive or excuses mo. Kapag meron dapat baguhin, meron dapat tanggapin na mga pagkakamali or kabulukan, tanggapin mo and then evolve, mag-grow ka, mag-transform ka. Hindi pwedeng puro ka excuses or very, very defensive ka. Sometimes you need to accept your reality para alam mo yung dapat baguhin at alam mo yung tamang direksyon. Okay? You also have inner balance, sabi dito, tanggapin mo ng buong buo yung sarili mo. Yung mga pilit mo nilalabanan, mga pilit mong kinakahiya, dapat i-accept mo na yan. Example, lahi ka napipikon pag inaasar kang sarat ang ilong mo. I-accept mo yan. That's part of who you are. Kasi kapag in-accept mo na yan, hindi na siya mabigat sa'yo at hindi na siya magagamit against you. Okay? Ganon din halimbawa kung pandak ka pala tapos lagi ka nilalait na pandak ka. Ano naman, accept who you are so that it will never be a problem anymore. Okay? In the area of your challenge, meron kang the Three of Cups. Kitang-kita ko dito, Aquarius, that you need to evaluate the people na sinasamahan mo. I'm hearing about a friend group. Meron kang kaibigan na parang masaya siya kasama, masaya siya kausap, pero iba siya pag nakatalikod ka. Or narinig ko dito na parang nasa maling grupo ka ba o nasa maling friendship ka. So you need to really evaluate the right people in your life. Sino ba talaga yung totoong nandyan for you? Yung genuine talaga ang care, ang love, at saka talagang hindi ka ginajudge kapag wala ka doon. So nakita ko dito, kailangan tignan mabuti kung sino yung mga sinasamahan at kung sino yung talagang katiwa-tiwala. Okay? Clarify. The Three of Cups being clarified by the Four of Swords. Yes, here, Spirit Guides are telling you, para mapanatag ka na. I don't know why. Maybe because meron kang mga friend groups na imbes na saya or samahan ang binibigay sa'yo, puro pa stress or chismis or drama or conflict ang dulot nila sa'yo. Time na for you to surrender that friendship or surrender that samahan because nakita ko na hindi talaga sila nakakatulong sa'yo. Or sila pa yung unang-unang nag-judge sa'yo kapag meron kang ginagawa or nilalait ka lagi. Nakita ko dito na parang panahon na para magising ka sa mga sinasamahan mo because they are not real friends, okay? Kung hindi ka man nakarelate dito, I'm seeing here na kung meron ka mang mga inaasikaso this time, take a rest. Hindi pwedeng lagi kang nandoon o lagi kang present sa mga ganap nila. Example, your certain friend group, kung hindi man sila plastic, kung hindi man sila toxic or gumagawa ng chismis, feeling ko lagi silang nag-get together. Parang marami silang time para gumimik, mag-videoke, lumabas, ikaw super busy ka. So parang imbes na sumama dito at magliwaliw at magwaldas, parang itulog mo na lang daw. It's better for you to conserve your energy, maging worthwhile yung pahinga mo kesa laging lumabas or gumimik this week. Okay? So, pag may nagyaya,
parang sabi, learn to say no. Kasi mas pahalagahan daw ang pahinga. Okay? Pero para sa iba dyan, sabi ko nga kanina na medyo nasa maling friend group ka, no? Ipahinga mo na yung samahan na yan. And pagramdam mo naman, ramdam mo to maramdaman mo to kung parang feeling mo you're not belong anymore. No? Surrender that friendship and build your own beautiful, beautiful life with the people talagang genuine ang love sa'yo. Okay? Importante yan. In your fortune, meron kang narrow pathway, tread thoughtfully. Sabi dito, bawat kilos, dahan-dahan, hindi agad minamadali, make sure na pinag-iisipan. You also have choosing your path, all is possible. Lahat daw ay posible, pero kinakailangan dahan-dahan at sinisigurado mo muna. Hindi pwedeng bira ka lang ng bira porque kaya mong gawin to, kaya mong gawin yan. You have to make sure that everything is falling into place at talagang alam mo at ramdam mo na gusto mo. Okay? In the area of your fortune, meron kang the Four of Wands. This is a great, great news para sa inyo. Meron akong nakitang announcement. Some of you are getting married. Some of you ay parang makakaramdam ng proposal or may family member na ikakasal or bibinyagan. I'm seeing also, I don't know why, wala dito, but I'm feeling that pregnancy news is on the horizon para sa mga nag-manifest ng pregnancy. I'm seeing here, yes, it will come. Congrats. Para naman po sa mga nag-manifest ng graduation or paglipat sa bagong bahay or moving to a new house or territory, kita-kita ko po dito that it will happen for you. Congrats, congrats. Meron din pong maglo-launch ng bagong business ngayong linggong ito. O nag-iisip ka ng bagong pagkakakitaan, kitang-kita ko rito yung successful opening nito for you. Congrats po. The Four of Wands being clarified by the Ten of Swords. Okay. From galing sa lugmok, galing sa pagkahirap o galing sa pagkadapa, no? Baka nalugi ka before o nasaktan ka, parang feeling mo hindi ka na makakabawi. This time around, there's this new celebration of some sort. Okay? At itong celebration na to ay isang good news. Isang announcement na talaga magpapabangon sa'yo. Akala mo habang buhay ka na dito, akala mo forever ka na nakahiga dyan at ninanamnam yung failure, but no. May darating na magandang milestone or threshold or finish line na talagang nasabi mo, yes, kinaya ko, yes, naabot ko, ready na ako sa next level. So congrats ha. Huwag mo daw laging isipin na ending na ang lahat, no. Meron ka pang milestone na maaabot. At ito yung patunay sa'yo na dahil hindi ka nagpalugmok sa hirap na yan, lumaban ka, meron kang narating. Okay? Congrats po. I-claim mo to para sa'yo yan. In your divine messages, meron kang you are good enough. Yes. Isipin mo na magaling ka, mahusay ka, maganda ka, attractive ka, charismatic ka, taas noo ka. You can achieve anything. Your confidence will start from that. So believe in yourself. You are good enough. Okay? You also have balanced spirituality and practicality. Sabi dito, balansehin mo ang pagdarasal at saka pagkilos. Okay? Kung nasa Diyos ang awa, nasa tao ang very good, gawa. Okay? So, partneran mo ng sipag yung pagdarasal. In your divine messages, meron po kayong the Ten of Pentacles. Sabi dito, you need to really think of something long-term sa buhay mo, Aquarius. Kung ito ay tungkol sa trabaho, negosyo, project o kaperahan, do your best. Okay? Huwag kang makontento lang sa knowledge na meron ka. Patuloy kang mag-improve, patuloy kang mag-aral, patuloy mong pagandahin yung ginagawa mo para tumagal to ng pangmatagalan sa buhay mo. Okay? Hindi pwedeng hanggang ngayon lang, hanggang next month lang o next year lang. Something talaga na permanente at sigurado. No? Kaya kung ano man to nilalakad mo, tinatrabaho mo, galingan mo, husayan mo kasi ang epekto niyan pangmatagalan. Okay? Clarify natin. The Ten of Pentacles being clarified by the Moon card. Yes, maraming malabo siguro sa buhay mo. Iniisip mo, paano ba to? Sure ba to? Meron ba patutunguhan to? Marami kang duda. And okay lang yan. Questions are really there for you para labanan, para sagutin, para ma-inspire to move forward. Pero sabi, huwag ka daw papasakop or papalukob sa mga takot mo at questions mo. You need to fight. You need to make sure na kung talagang alam mo sa sarili mo na kaya ko to, magagawa ko to, edi ilaban mo. Okay? Kumbaga parang tinetest ka lang ng panahon eh. Kailangan mo daw patunayan sa kanila na kaya mo tong labanan, kaya mo tong mapagtagumpayan kasi ang resulta pang matagalang blessing.
Okay? So don't doubt yourself, don't doubt your journey. Pag alam mong kaya mo, kaya mo. Pag alam mong gusto mo, ilaban mo. Okay? At makikita mo na may reward yan sa dulo. Okay? Outcome mo ito, but first bigyan muna kita ng fortune cards. You have butterfly, a change for the better. Yes, talagang may changes for the better dahil sinipagan mo, pinaglaban mo, at sinunod mo yung puso mo, yung pagbabagong hinahangad, darating na. You also have bird perched, waiting for news, package, and letter. Yes, talaga may magandang balita na magpapabangon sa'yo. Congrats po. You also have older woman. Meron daw pong babaeng matanda sa'yo. Maaring lola mo, nanay mo, or co-worker mo na medyo may edad na. May concern daw po sa kanya, kausapin ninyo. Meron daw po kayong lobster financial pinch. O, panahon daw to para maging matipid, maging maalaga sa pera, maging disiplinado when it comes to your finances. Okay? Ang outcome ni Aquarius for Feb 23 to 28, the 8 of Cups. Okay? Now, time talaga for you to leave something behind na talagang wala nang saysay, walang bunga. Kung ito man ay friendship, mga tao sa buhay mo na akala mo totoo pero plastikada pala, learn to surrender that and move along. Okay? Mahahanap mo pa rin naman yung mga tamang tao para sa'yo. If it's all about your dreams, if it's all about your wishes, no? Panahon na para iwanan yung mga bagay na humaharang doon. Okay? Kung ito ay tungkol sa improvement mo sa trabaho or improvement mo sa iyong project, kailangan talaga bitawan natin yung mga ilusyon. Kailangan we stick to our reality para mahanap natin kung ano yung tamang paraan na makakabuti doon sa ginagawa natin. Kasi kung nabubuhay ka daw sa ilusyon, nabubuhay ka sa mga pantasya or a vision of something na medyo hindi naman dikit sa reality, panahon na to para buwagin lahat ng ilusyon and stick to the truth. Kasi pag alam mo yung truth, alam mo yung mga iiwanan mo. Alam mo kung ano talaga yung dapat nang bitawan, dapat nang ipaglaban din. At kung ano talaga yung dapat ipaglaban ng puso mo. So now, Aquarius, listen to yourself. Ano ba yung mga bagay na dapat nang iwanan, maaaring tao din to, na hindi na nag-serve ng purpose mo. Na parang wala nang saysay moving forward. Siguro dati, before, may saysay yan, mahalaga sa'yo. Pero ngayon ba, sa buhay mo ngayon, gumagana pa rin ba siya? O panahon na para mag-improve at hanapin talaga yung swak sa'yo at magbibigay sa'yo ng upgrade and also excellence. Okay? Clarify natin. Eight of Cups, the Hermit card. Yes, now nag-soul searching ka na. No, hinahanap mo, tinatanong mo sa sarili mo, ano ba talaga yung gusto ko? Ano ba talaga yung pangarap ko? Ilalaban ko to eh. No? So ngayon nakita ko dito that you will know what you want. Masasagot mo siya eh. At makukumpirma mo na, okay now, this is what I want, this is my purpose, ito yung pangarap ko, iiwanan ko na yung walang connection sa pangarap na ito at ilalaban ko siya. I will listen to my heart, I will nurture this, ilalaban ko siya hanggang sa makuha ko. Nakita ko dito that meron kang liwanag na nakita or meron kang clarity in your mind when it comes to your dreams, when it comes to your journey forward. Sabi mo, ay ayoko na nito, ay ayoko na niyan, parang hindi pala para sa akin yan, parang nabuhayan ka or nagising ka sa isang pagkakamali o sa isang realization na hindi pala ganito yung daan, ito pala dapat. So, syempre, maraming tao sa paligid, maaaring questionin ka. Pero sabi mo, hindi, ilalaban ko to. Naniniwala ako na this is for me. And I'm ready to leave something behind na hindi nakakatulong sa success ko. At yun, kakapitan mo yun. You will honor your heart. At sabi dito, it will give you walang kapantay na kaligayahan. Okay? So, the answers are coming. With the questions here, no, may mga tanong ka before, ito masasagot na. At malinaw na sa'yo yung journey forward. Confident ka na in that path. Okay? So, Aquarius, yan po ang inyong Feb 23 to 28. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aquarius today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.